Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1212. Dito sa article na to, dinidiscuss kung anong pwedeng mangyari kapag si Solidary Creditor may ginawa siya na makakabuti sa mga kapwa niya creditor. At ano naman ang pwedeng mangyari kapag itong si Solidary Creditor ay may ginawang makakasama sa mga kapwa niya creditor. Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Okay, sige, basahin muna natin. Article 1212. Each one of the solidary creditors may do whatever may be useful to the others, but not anything which may be prejudicial to the latter. So dito sa Article 1212, dinidiscuss kung ano magiging effect kapag si solidary creditor may ginawang beneficial act or kaya naman prejudicial act. So effect of beneficial act and prejudicial act of a solidary creditor. So, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa solidary obligation. Ano daw ang pwedeng mangyari kapag itong si solidary creditor may ginawa siyang action na nakatulong sa mga solidary creditors? At ano naman daw magiging effect kapag may ginawa siyang nakasama sa ibang solidary creditor? So, ano magiging effect niya sa obligation? Ano? So, yan. Sabi kasi dito, pwede daw kasing may gawin si creditor basta makakatulong siya sa iba. Wag lang yung mga makakasama. Okay? Ayan. So, unahin muna natin yung beneficial act. Or ito yung mga acts useful to other creditors. Acts useful to other solidary creditors. Yan. So, ano mga example ng mga acts na nakakatulong sa ibang fellow creditors niya? Halimbawa, nagkaroon siya ng extrajudicial demand. Ayan, extrajudicial demand. So, let's say nagpadala siya ng demand letter. Halimbawa, Dear creditors, this is to formally demand the payment of your obligation. So, parang nangyayari, nagde-demand ngayon si solidary creditor para masingil yung utang ng mga debtors. So makikinabang doon yung ibang kapwa creditor kasi kapag nakolekta niya dahil sa ginawa niyang demand, collected na rin yung part ng kanilang share ng ibang creditors. So nakinabang sila doon. Okay? O kaya naman, mag-file ng court action. Okay? File court action against debtor. Yan. So kung magpa-file ng court action si solidary creditor laban sa mga debtors para makolekta yung obligation, edi okay, makikinabang din yung ibang fellow solidary creditors niya kasi makokolekta na yung obligation, makukuha na nila yung part nila. So for as long as ang objective ni solidary creditor is to recover the obligation. Okay? So kung ang objective ni creditor, kaya niya ginagawa yung mga acts na yan, ay para masingil si debtor or ma-recover yung obligation, that's okay, that's fine, kasi beneficial act yan. Makakatulong yan sa mga kapwa creditor kasi makukuha na rin nila yung share nila dun sa obligation. So okay yan, valid yan, no? Walang masamang effect yan sa mga creditors. Ang problema kapag prejudicial act. Okay? So prejudicial acts. Ito yung mga acts na makakasama sa ibang fellow creditors. Okay? So sabi, bawal daw gumawa ng kahit anong actions or anything na prejudicial sa mga ibang kapwa creditors. Otherwise, liable. Liable to other creditors for damages. Kung sino mang creditor ang gumawa ng bagay na nakasama para sa ibang fellow creditor sa isang solidary obligation, okay? Liable siya dun sa damages. Okay? Ayan. Pero as far as the debtors are concerned,
valid yung ginawang act ni solidary creditor and binding yun. So as far as debtors are concerned, as far as debtors are concerned, kung anumang ginawang act ni creditor kahit yan ay nakasama sa ibang fellow creditors niya, okay? Valid and binding. Okay? Effective yan. Hindi pwedeng sabihin ng creditor, uy, wait lang, nakasama sa amin yan. Hindi yan valid yung ginawa niya. Hindi. So, kahit na nakasama yan sa inyo, kaming mga debtors, wala kaming kinalaman dyan, basta valid yung ginawa niya. Okay? Bakit? Because of principle of mutual representation. Okay? So, due to principle of mutual representation. Okay? Yung itong mutual representation, this exists among the creditors. Okay? However, as far as the solidary creditors naman are concerned, kung sino mang creditor ang may ginawang prejudicial act, liable siya to indemnify for damages. So silang creditors, kailangan singilin nila or sisingilin nila si creditor na nagkaroon ng prejudicial act para doon sa damages. Pero si debtor, wala siyang kinalaman doon, valid and binding yan. Okay? Ano mga example ng mga prejudicial acts? Okay? Halimbawa, itong si creditor hindi nag-demand. Okay? Malapit nang ma-prescribe. Okay? Delay making a demand, knowing the debt is nearing prescription. The debt is nearing prescription. Ano ibig sabihin yan? Ito yung unang example natin ng mga prejudicial act, nakakasama. Itong si creditor, alam niyang malapit na ma-prescribe yung utang ng mga debtors, wala siyang ginagawa. Ano ibig sabihin ng prescribe? Ang utang kasi na-expire. Okay? I believe it's 10 years. So pag malapit na ma-expire ang isang utang, alam ng creditor yon, tapos wala siyang ginagawang any demand, kasi pag walang demand, walang delay. So hindi magbabayad pag walang demand. Okay? Nearing malapit na siyang magpa-prescribe, tapos walang ginagawang demand, yon makakasama yon. Okay? Ayan. Ano pa? In case halimbawa nagkaroon ng in case of novation, okay? Compensation. Halimbawa, si halimbawa innovation, si debtor at si creditor, since solidary si creditor, kahit isa lang kausapin at hindi na kausapin yung ibang creditors, valid 'yon. Halimbawa, si let's say dito, A, B, and C, solidary debtors, may obligation na magbayad ng 9,000 kay X, Y, and Z, solidary creditors. Si A at saka si X nag-usap. So silang dalawa nag-usap sila. Nagkasundo sila na yung 9,000 papalitan na lang ng relo. Okay? Novation 'yon. Kasi pinalitan nila yung agreement. In-extinguish nila yung unang obligation, pero nagkaroon ng bagong obligation din. This time, hindi na 9,000 kundi relo. Since solidary creditors itong tatlo, kahit hindi makipag-usap si A kay Y and Z, valid yung nangyaring usap nila ni X kasi they are considered as one creditor. Okay? Again, kahit hindi makipag-usap si A kay Y and Z, valid yung naging novation, valid yung pagpapalit ng object from 9,000 to relo kasi si X ay parang silang lahat. Si X ay parang si Y, si X ay parang si Z, so therefore parang kinausap na rin ni A si Y and Z kasi they are considered as one person. Okay? Eh nakasama yon kasi what if hindi naman gusto ni Y and Z na relo mangyari? Tsaka paano nila hahatiin yon? Okay? Kaya naman, as far as the solidary debtors are concerned, relo na ang ibibigay nila. Pero itong si Y and Z, kailangan nilang maningil ng damages kay X. So si X liable sa damages. Kanino? Kay Y and Z. So anong ibibigay ulit
ni ABC. Relo na, hindi na 9,000. Ito yung novation. Next, compensation. Okay? Ito naman compensation, parang quits-quits. Okay? Halimbawa, ganito. Dito tayo. Compensation. Halimbawa, si AB may utang kay XY. O yan, para maunti. 9,000. Okay? May utang si AB kay XY. So they are solidary debtors, solidary creditors. Ngayon, si X may utang personally kay A. Okay? May utang na 9,000. Okay? So dahil due date na parehas yan, okay? So sabi ni X kay A, uy A, wag na kayo magbayad DB ng 9,000. Di ba may utang ako sa iyo, 9,000? Quits na tayo. Okay? So dahil nagkasundo si A and X, yung obligation ni AB wala na. So extinguish na to dahil compensation. Eh sir, hindi ba dapat tumingi muna ng permission from Y? Again, hindi na. Kasi solidary sila. They are considered as one person. So dahil nakipagkasundo si X kay A, parang si Y nakipagkasundo na din. Kasi si X represents all of them. Si Y ganun din. So pag may ginawa si X na nakasama kay Y, in this case, paano naman yung utang kay Y? Hindi nabayaran. Si X ngayon na magbabayad plus damages. So yun yung ibig sabihin natin ng compensation. It's a form of extinguishment na parang quits-quits tayo. May utang ako sa iyo, may utang ka sa akin. Wala na tayong obligation, parehas. Okay, quits na lang. Yun yung compensation. Yung isa naman, confusion or remission. Confusion or remission. Okay? O kaya naman, condonation. Pwede rin condonation yan. Pinatawad yung utang, so wala na. Okay? So pag pinatawad ng isa, parang pinatawad ng lahat. Okay? Na forgive yung utang. So these are our example that acts that can lead to extinguishment of obligation. Pag yung ginawa ng isa, nakasama sa fellow creditors niya, kung ano man ang ginawa niya, liable siya sa damages na yon. Okay? So magkano? E di liable siya dun sa share na nawala dun sa ibang creditors. Okay? Hindi naman yung buong obligation kasi may share din naman si creditor na nagkaroon ng kasalanan eh. Yung share lang nung ibang creditors na nawala dahil sa ginawang act ni solidary creditor. So, dito nagtatapos yung 12-12. Basically, ang bottom line nito, pwedeng may gawing action ang isang solidary creditor basta makakatulong yan sa mga kapwa niya creditor. Anong example nun? Mag-file ng demand, extrajudicial demand, maningil, no? Magpasa ng demand letter, dear debtors, magbayad na kayo, bla bla bla. Signed X o isa lang. Nakatulong yun sa iba. Okay? O kaya naman mag-file ng court action kasi hindi talaga nagbabayad. Okay? Dear debtors, ayan, mag-file ng court action. Signed X. So kahit isa lang ang pumirma, since solidary creditors kayo, para na rin yun sa lahat. So makikinabang yung mga creditors kasi masisingil nila yung utang. Basta yun ang objective mo, masingil mo yung utang, okay yan, goods tayo dyan. Pero kapag may ginawa kang prejudicial acts na kasama sa fellow creditors mo, liable ka dun sa mga creditors na nawalan dahil sa'yo for damages. Bukod pa yung nawala dun sa damages sa babayaran mo. Okay? Pero as far as the debtors are concerned, kung ano man ang usap ninyong dalawa ni creditor tsaka nung debtor, valid yun. Hindi pwedeng sabihin ng fellow creditors, wait lang, wala kaming kinalaman dyan, hindi yan totoo or hindi yan valid. Hindi pwedeng ganon kasi solidary creditors kayo. Kung anong ginawa ng isa, valid yan sa tingin namin. Kasi akala namin, sa part namin, okay sa inyong dalawa. Kasi siya ay kayo din. Yun, yung sabi ng debtors, no? So, ano mga example niyan? Ito nga, malapit nang ma-expire yung utang tapos walang ginagawa yung isang creditor. Okay? O kaya naman, nagkasundo ng bagong obligation. O kaya naman, may utang yung isa, bayad na rin daw ang utang, confusion or remission or condonation. So these are some of the acts that can lead to prejudicial uh, effect to other creditors. Kung gayon, liable sa damages yung creditor na gumawa. Okay?
Actually, itong novation, compensation, confusion, remission, condonation, madami pa yan. These are forms of extinguishment. Pero madidiscuss natin yan sa mga susunod na lecture natin. No? So, ikat ko muna yung discussion natin dito at I hope meron ako na idagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung sakaling medyo may nalito ka or nabilisan ka, ulitin mo na yung lecture natin, I'm sure makukuha mo din yan. So, like ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!